Ramdam ni Clara ang pamamanhid ng kanyang mga braso, ngunit pilit niyang iniyakap ang sarili sa makapal na lalagyan ng mainit na sabaw. Ang init na nagmumula sa lalagyan ay ang tanging nagbibigay ng ginhawa sa kanyang mga palad na puno ng kalyo at hiwa mula sa maghapong paghihiwa ng mga sangkap. 10 taon. 10 taon ng pagiging asawa, ng pagiging tahimik na anino sa likod ng tagumpay ni Rafael. Gusto niya lamang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo at ang bagong malaking proyekto ng kanyang asawa. Pinili niyang maglakad mula sa sakayan patungo sa malaking tarangkahan ng kanilang mansyon, dala ang paboritong pagkain na kanyang pinaghirapang lutuin gamit ang huling pera sa kanyang bulsa. Ngunit ang pamilyar na daan pa uwi ay tila naging isang dayuhang lugar nang harangin siya ng sarili nilang gwardya. Ma'am Clara, pasensya na po. May mahigpit na utos si Sir Rafael na huwag na kayong papasukin. Kumunot ang noo ni Clara. Isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang gulugod. Ang mga salitang iyon ay hindi tumutugma sa mundong kilala niya. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Ako to. Asawa niya ako. Anniversary namin ngayon. Kailangan kong iabot itong pagkain niya. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga ilaw ng isang mamahaling sasakyan ang biglang sumaksak sa gabi. Pilit na pinapikit ang mga mata ni Clara. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng malaking tarangkahan. Bumukas ang makapal na pinto. Isang malamig na hangin galing sa aircon ang humampas sa kanyang pawisang mukha. Dala ang isang matapang at mamahaling amoy ng pabango na walang awang bumura sa amoy ng bawang at sibuyas na kumapit sa kanyang damit. Bumaba si Rafael. Maayos ang tindig, makinis ang suot na damit at walang bakas ng pagod. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mula sa kabilang pinto ay lumabas ang isang babaeng may balat na kasing kinis ng porselana at suot na hindi kailanman mabibili ng mga kalyadong kamay ni Clara. Nakapulupot ang braso ni Vanessa sa braso ng kanyang asawa. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pandidiri at pagkalito. What are you still doing here, Clara? Hindi ba sinabi ko na sayong umalis ka na? Ang tinig ni Rafael ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Ito ay boses ng isang estranghero na nakatingin sa isang pulubi. Babe, maybe she's just hungry. Ang kawawa naman. Dala-dala pa yata yung mga tira-tirang niluto niya, malambing. Ngunit nakakalason na dagdag ni Vanessa, sinadya pang isandalang ulo sa balikat ni Rafael. Ang mga salitang yon ay tila mga yelong ibinuhos sa buong pagkatao ni Clara. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang lalagyan ng sabaw na kanyang iningatan ng ilang oras ay tuluyang bumagsak sa sementong daanan. Ang mainit na likido ay dahan-dahang gumapang sa malamig na lupa, kasama ng mga nadurog na sangkap na nagkalat sa paanan ni Rafael. Ang init na kanyang ipinagmamalaki ay mabilis na kinain ng lamig ng gabi, tulad ng pagkadurog ng kanyang 10 taong sakripisyo. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Namanhid ang buong katawan niya sa labis na hiya, lalo na nang makita niya ang gwardya na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang anak ko, Rafael. Hirap na boses ni Clara. Halos maputol ang hininga sa sakit na bumabara sa kanyang lalamunan. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Aalis ako. Pero isasama ko siya. Tiningnan lamang siya ni Rafael mula ulo hanggang paa. Isang tingin ng purong pagkadisgusto. Anak ko siya, Clara. Look at you. You have nothing to offer. Ano ipapakain mo sa kanya? Yung mga tira-tirang sabaw mo sa gilid ng kalsada? My child has no place in your pathetic life. Umalis ka na. Bago ko pa ipatawag ang mga pulis para kaladkarin ka palayo sa pamamahay ko. Tinalikuran siya ni Rafael. Inalalayan si Vanessa papasok sa loob ng mansyon na pinundar gamit ang pawis at pagtitiis ni Clara. Ang mabibigat na rehas na bakal ay dahan-dahang sumara. Tuluyang pinaghiwalay ang mundo ng karangyaan
at ang madilim na kalsada kung saan siya nakatayo. Wala siyang dalang damit, wala siyang pera, wala ang kanyang anak. Tumalikod si Clara, yakap-yakap ang kanyang sarili laban sa nakakapasong lamig ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo upang lamunin ng dilim, napansin niya ang isang maliit na bagay na naaninag sa gilid ng inupuang bahagi ng sasakyan ni Rafael. Isang lukot na piraso ng dokumento na nahulog mula sa bulsa ng kanyang asawa. Yumuko siya upang pulutin ito. Nang mabasa ng kanyang mga mata ang pangalan at ang halagang nakasulat sa papel, ang kanyang panginginig ay biglang tumigil, napalitan ng isang kakaiba at nakakakilabot na katahimikan sa kanyang isipan. Ang amoy ng lumang kahoy at kulob na hangin ang sumalubong kay Clara sa maliit na kwartong inupahan niya gamit ang barya-baryang naitabi niya mula sa pagbebenta ng kanyang mga lumang gamit. Walang malambot na kama na sasalalo sa kanyang pagod at lalong walang halimuyak ng mamahaling lavender na nakasanayan niya sa mansyon ng mga Mendoza. Tanging isang manipis na banig ang nagsisilbing harang sa pagitan ng kanyang nanghihinang katawan at ng maginaw na semento. Sa ibabaw ng kanyang kandungan ay nakapatong ang lukot na dokumentong napulot niya mula sa sasakyan ni Rafael. Isang piraso ng papel na naglalaman ng mga lihim na transaksyong sumira sa kanyang tiwala. Ang makipot na liwanag na nagmumula sa siwang ng pintuan ay biglang naharangan ng isang pamilyar at mataas na bulto. Isang matapang na amoy ng imported na pabango ang walang awang pumasok sa masikip na espasyo. Pilit na tinataboy ang amoy ng kahirapan sa loob ng silid. Nakatayo sa pintuan ng ina ni Rafael, si Doña Marisa, balot ng makapal na alampay at mga alahas na kumikinang sa kabila ng madilim na paligid. Tiningnan ng matanda ang buong paligid na may halong pandidiri. Ang kanyang mga labi ay nakapulupot sa isang mapangutyang ngiti bago ibinaling ang paningin sa kanyang dating manugang. Lumapit ito sa maliit at inaanay na lamesa sa gilid ni Clara. Dahan-dahang hinubad ni Doña Marisa ang kanyang manipis na guwantes na seda. Siniguro niyang hindi dadampi ang kanyang makikinis na daliri sa maruming ibabaw ng kahoy bago niya inilapag ang isang makapal na dokumento. "Look at this place, Clara. Nakakaawa ka?" Panimula ng matanda, ang boses ay puno ng pilit na awa na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Pirmahan mo yan para ito sa ikabubuti ng apo ko." Tinitigan ni Clara ang dokumento, pagsuko ng buong karapatan bilang isang ina. Ang bawat letra sa papel ay tila matutulis na karayom na ibinabaon sa kanyang dibdib. "Hindi ko ipamimigay ang anak ko," nangangatal na sagot ni Clara. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Humalukip-kip si Doña Marisa. Tiningnan si Clara mula ulo hanggang paa. "You have nothing, Clara. Ni sariling damit na maayos, wala ka. Ano ang ipapakain mo sa apo ko? Itong hangin sa bulok mong kwarto? Huwag kang makasarili. Kung may natitira ka pang utang na loob sa pamilya namin na nagahon sa iyo noon at nagbigay ng apelyido sa isang hamak na tulad mo, ibigay mo sa bata ang buhay na nararapat sa kanya." Ang mga salitang iyon ay nagpaikot sa sikmura ni Clara. Utang na loob. Ginamit nila ang kanyang lakas, ang kanyang mga resipe, ang kanyang walang sawang pag-aasikaso kay Rafael upang maabot nito ang tagumpay. At ngayon, siya pa ang may utang na loob. Sa isip niya ay gumuhit ang inosenteng mukha ng kanyang anak. Ano kaya ang iniisip nito ngayon? Naghahanap kaya ito ng init ng yakap ng isang ina sa kalagitnaan ng gabi? O baka naman nilalason na rin nila ang murang isipan nito ng mga kasinungalingan na siya ay inabandona ng sarili niyang ina? Ang kawalan ng kasagutan ang mas lalong nagpapabigat sa kanyang paghinga. Kinuha ni Clara ang inabot na gintong pluma. Napakabigat nito kumpara sa murang bolpen na ginagamit niya sa paglilista ng mga sangkap sa kusina noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko nang may luha sa mga mata.
Hindi niya pinayagang makita ng matanda ang kanyang pagkadurog. Ibinaba niya ang dulo ng pluma sa papel at mariing iginuhit ang kanyang pangalan. Subalit, hindi nakatingin ang kanyang mga mata sa pinipirmahang dokumento. Ang kanyang paningin ay matapang at direktang nakatitig sa kaibuturan ng mga mata ni Doña Marisa. Ang dating maiinit at maamong mga mata ni Clara ay napalitan ng isang siksik na yelo ng kapasyahan. Nang matapos siya, hindi niya ibinato ang pluma. Dahan-dahan niya itong inilapag at inilapit ang kanyang mukha, sapat lamang upang maramdaman ng matanda ang lamig ng kanyang paghinga. Ibinibigay ko sa inyo ang papel na ito, Doña Marisa. Mahinang sambit ni Clara, ngunit ang talim ng kanyang boses ay kayang humati ng bakal. Sige, dalhin niyo siya sa inyong palasyo. Pero tandaan niyo, binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong palakihin siya ng maayos pansamantala. Dahil sa sandaling makatayo ako, babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin, kasama ang kaluluwa ng pamilyang ito. Biglang umurong si Doña Marisa. Ang matapobreng ngiti ay tuluyang nabura sa kanyang mga labi. Napalunok ang matanda at nag-iwas ng tingin dahil sa isang hindi maipaliwanag na kilabot na gumapang sa kanyang dibdib mula sa mga mata ng babaeng inaakala niyang tuluyan na nilang napilayan. Umalis ang matanda nang nagmamadali. Naiwan si Clara sa gitna ng dilim. Nag-iisa ngunit mas mapanganib kaysa kailanman. Ang amoy ng ginigisang bawang at sariwang sibuyas ay tila naging permanenteng pabanguna sa balat ni Clara. Sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw sa kanto, nakatayo ang kanyang maliit at payak na kariton ng pagkain. Ang malamig na ihip ng hangin sa gabi ay pilit na nilalabanan ng mainit na singaw na nagmumula sa kanyang kumukulong kaldero. Bawat paghiwa niya ng mga sangkap ay may kasamang hapdi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling lotion sa mansyon ng mga Mendoza, ngayon ay puno na ng mga maliliit na hiwa at namumulang kalyo dahil sa walang tigil na pagmamasa at pagluluto mula pa bago sumikat ang araw. Ngunit sa bawat tulo ng kanyang pawis, may kasamang piraso ng pag-asa na ito ang magiging tulay upang mabawi niya ang nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga, ang kanyang anak. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos ng mga mangkok, isang matangkad na anino ang huminto sa tapat ng kanyang kariton. Isang lalaki ang tahimik na umupo sa nag-iisang monoblock na silya. Walang bakas ng pag-alinlangan sa kanyang tindig at hindi siya mukhang sanay sa pagkumain sa gilid ng kalsada. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Clara. Ito si Gabriel. Tahimik na naglapag si Clara ng isang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ng estranghero. Sinubukan ng lalaki ang sabaw. Sa unang higop, napapikit ito, tila dinadama ang bawat timpla ng pampalasa na nilikha mula sa puso ng isang inang nagtitiis. I have eaten at the most expensive restaurants in the city. Panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay may dalang kakaibang init na matagal nang hindi naririnig ni Clara mula sa kahit na kanino. Pero ito lang ang nagbigay ng ganitong klaseng ginhawa. Your food has a soul. Masarap. Sobra. Napatigil si Clara. Ang pagkilalang yon, ang simpleng pagpapahalaga sa kanyang pinaghirapan na matagal ipinagkait sa kanya ni Rafael, ay nagdulot ng isang banayad at panginginig sa kanyang dibdib. Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, isang patunay na sa kabila ng lahat, hindi pa tuluyang namamatay ang kanyang halaga. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang dinurog ng nakakapasong liwanag ng isang mamahaling sasakyan na humarurot palapit sa kanila. Ang gulong nito ay sinadyang idaan sa isang malaking lubak na puno ng maitim at madilim na tubig. Isang marahas na alon ng putik at burak ang walang awang sumalpok sa gawin ni Clara. Ang dumi ay malupit na kumalat sa kanyang maaliwalas na mukha at nag-iwan ng malalaking mancha sa kanyang malinis at puting aprong pinaghirapan niyang labhan gamit ang kanyang sariling mga kamay.
Naramdaman ni Clara ang malamig at malagkit na putik na dahan-dahang tumutulo sa kanyang balat. Isang pisikal na paalala ng pilit na paglubog sa kanya sa dumi. Bumaba ang madilim na salamin ng sasakyan. Sumilay ang nakakalasong ang ngiti ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na tuwa habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng dating asawa ni Rafael. Oh my God! So sorry! Hindi ko napansin na may nagtitinda pala ng basura sa tabi ng kalsada. Sambit ni Vanessa, ang kanyang tono ay punong-puno ng mapanuyang awa. Look at you, Clara. Ang dumi-dumi mo na. Nababaliw ka na ba talaga para ipilit ang ganyang buhay? Wala ka nang babalikan. You are nothing now. Isang mabigat na paninikip ang bumalot sa dibdib ni Clara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang kumukulong sabaw sa pagmumukha ng babaeng umagaw sa lahat ng kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang mantsa sa kanyang apron, napagtanto niyang ang pagbaba sa antas ni Vanessa ay isang pagkatalo. Sa halip na punasan ng putik sa kanyang mukha, pilit niyang pinakalma ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Tinalikuran niya ang nakangising mukha ni Vanessa. Kumuha siya ng isang malinis na mangkok. Muling sumandok ng mainit na sabaw at inilapag ito sa harap ni Gabriel nang may natitirang dignidad sa kanyang tindig. Hindi niya binigyan ng kapangyarihan ang panlalait ng kanyang kaaway. Pinagmasdan ni Gabriel ang tahimik, ngunit matapang na paglaban na ito. Ang paggalang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding paghanga. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila kilala niya ang bigat ng krus na pasan ni Clara? Umalis ang sasakyan ni Vanessa na iniwan ng isang mapait na hangin. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Clara para sana umuwi, isang masilaw na kulay kahel na liwanag ang biglang lumamon sa madilim na eskinita. Ang matinding init ay mabilis na yumakap sa kanyang balat habang ang kanyang maliit na kariton, ang kanyang nag-iisang pag-asa, ay walang awang kinakain ng malalaking apoy. Ang mga pangarap niyang binuo gamit ang barya at pawis ay mabilis na nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata habang nanghihina ang kanyang mga tuhod sa harap ng naglalagablab na trahedya. Ang malamlam na liwanag mula sa screen ng kanyang lumang telepono ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nakapaskil doon, naglalaman ng mga salitang nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Know your place. Sa susunod, hindi lang kahoy ang masusunog. Ang mapait na amoy ng naging abo na kahoy ay pumuno sa malamig na hangin ng madaling araw. Nakaluhod si Clara sa magaspang na semento. Dahan-dahang kinakamot ng kanyang mga daliri ang maiitim na labi ng kanyang nasunog na kariton. Ito na sana ang kanyang tulay pabalik sa kanyang anak. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong tumpok ng alikabok na tinatangay ng hangin. Wala ni isang patak ng luha ang naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang paninikip ng kanyang dibdib na dulot ng labis na kawalan ng pag-asa ay unti-unting pinapatigas ng isang malamig, matalim, at hindi matitinag na kapasyahan. Ang madilim na anino ng isang matangkad na bulto ang humadlang sa liwanag ng poste ng ilaw. Tumama ang paningin ni Clara sa makintab na sapatos na balat na maingat na humakbang sa ibabaw ng mga abo. Hindi iniinda ang pagdumi ng kasuotan nito. Nang iangat niya ang kanyang paningin, bumungad ang kalmadong mukha ni Gabriel. Wala na ang kaswal na aura ng isang simpleng estranghero na kumakain sa gilid ng kalsada. Sa halip, nakasuot siya ng isang formal na sadyang yari na damit. Hawak ang isang makapal na folder sa kanyang kanang kamay. Clara, I am Gabriel Santiago. Ako at ang pamilya ko ang nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking food conglomerate sa bansa. Panimula niya, ang boses ay seryoso ngunit may nakatagong lambot na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Inilahad niya ang folder na naglalaman ng mga malilinis na pahina ng dokumento. I saw how you cook and I saw how you handled yourself kagabi nang subukan nilang sirain ang dignidad mo. Hindi ako nandito para maawa sa'yo. This is a business proposal.
An investment for a real restaurant at ikaw ang magpapatakbo nito. Tinitigan ni Clara ang dokumento, isang opisyal na kasunduan, isang patas na hatian ng kapangyarihan at kita. Ang isip niya ay nagtatalo. Matagal siyang nabuhay sa anino ng pang-aabuso, kung saan ang bawat tulong na iniaalok sa kanya ay may kapalit na pagsuko ng kanyang kalayaan. Ngunit sa mga mata ni Gabriel, wala siyang nakikitang pagnanasang manipulahin siya. Nakikita niya ang purong paggalang sa kanyang kakayahan. Tumayo si Clara at lumapit sa isang maliit na gripo sa gilid ng eskinita. Binuksan niya ang tubig at hinayaang hugasan ng malamig na agos ang kanyang mga nanginginig na palad. Kumuha siya ng sabon at mariing kinuskos ang makapal na uling na kumapit sa kanyang balat. Hinayaan niyang humapdi ang kanyang mga hiwa at ang mga sariwang paltos mula sa pagkakapaso. Hindi siya naghanap ng gamot upang pahiran ang kanyang mga sugat. Sa halip, nang matuyo ang kanyang mga kamay, buong tapang siyang humarap kay Gabriel at mahigpit na hinawakan ng makapal na pluma na inabot nito. I will sign this, Gabriel, pero gusto kong maging malinaw tayo, malalim at matatag na wika ni Clara. Hindi ko tatanggapin ito bilang pabuya o kawanggawa. Babayaran ko ang bawat sentimong puhunan mo gamit ang pawis ko at ang tagumpay ng negosyong ito. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel, nararamdaman niya ang pagpunit sa lumang pahina ng kanyang buhay at ang pag-usbong ng isang panibagong lakas. Ang selyo ng kontratang ito ang magiging unang hakbang upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang tahimik na paninindigang ito ay nagbunga sa mga sumunod na araw ng walang patid na pagtatrabaho. Sa isang marangyang bulwagan ng isang kilalang hotel, nagaganap ang isang malaking salusalo para sa mga elitista at mamumuhunan. Ang lugar ay balot sa kinang ng mga diamante at halimuyak ng mga mamahaling bulaklak. Naroon si Rafael, nakatayo ng buong pagmamalaki sa tabi ni Vanessa. Ipinagmamayabang ng kanyang dating asawa ang isang bagong proyekto ng real estate, isang negosyong patuloy na bumabalot ng misteryo sa mga mapanuring mata sa industriya. Mga lihim na pondong tila bigla na lamang lumitaw ng walang malinaw na pinagmulan. Natigil ang mahihinang pag-uusap at ang mga nakangiting pagbati ng mga panauhin nang tumayo ang tagapagdaloy ng programa sa gitna ng entablado. Ipinahayag nito ang taos-pusong pasasalamat sa bagong kumpanya na nag-sponsor at naghanda ng buong piging at tinawag ang tanyag na head chef nito upang kilalanin. Ang mabibigat at inukit na kahoy na pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mata ay napabaling sa direksyon ng pumapasok na figura. Ang mga daliri ni Rafael ay nanigas habang hawak ang kanyang manipis na kupita ng alak, samantalang ang kulay sa mukha ni Vanessa ay tila biglang hinigop ng hangin. Mula sa anino ng pintuan, humakbang patungo sa gitna ng maliwanag na bulwagan si Clara. Wala na ang babaeng madungis na nakasuot ng maruming apron at may amoy ng usok. Sa halip, isang babaeng may matikas na tindig, nakasuot ng malinis, itim at eleganteng uniforme ng isang ganap na chef at may mga matang nag-aapoy sa kapangyarihan ang sumalubong sa kanilang mga nanginginig na paningin. Ang malamlam na ilaw ng mga aranya ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong bulwagan. Ngunit ang tensyon sa paligid ay kasing lamig ng yelo nang magtama ang mga paningin ni Clara at ng mga taong nagtapon sa kanya sa kawalan. Sa halip na magpakita ng pangamba, nanatiling tuwid ang tindig ni Clara. Ang kanyang mukha ay isang payapang dagat na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Subalit, hindi nakatiis ang kapritsyo ni Vanessa. Sadyang ibinagsak ng kasalukuyang kinakasama ni Rafael ang hawak nitong pilak na tinidor laban sa mamahaling porselanang pinggan upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mga labi ay nakapulupot sa isang ngiting sinadyang lagyan ng lason. "Excuse me, chef," matinis at mapanuyang panimula ni Vanessa.
Sinisiguro na maririnig ng mga kalapit na mamumuhunan. Is this really the main course? Parang lasang karinderya lang. I mean, I know you're used to cheap things but this is an elite event. Hindi bagay ang lasang asawa ng squatter sa ganitong klaseng pagtitipon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hapag. Inaasahan ni Vanessa na yuyuko si Clara sa hiya at muling luluha tulad ng ginawa nito noong pinalayas ito sa mansyon. Ngunit hindi kumurap si Clara. Isang malamig at maikling pagtingin ang iginawad niya bago kalmadong ipinaliwanag ang kanyang obra. Ang kinakain ninyo ay isang slow-roasted wagyu beef na ibinabad sa lokal na truffles at pinakuluang red wine reduction ng higit sa 8 oras. Madam, mahinahon at formal na tugon ni Clara. Ang boses ay umaalingaw-ngaw ng may buong autoridad sa kanyang sining. Ang matapang at malalim na lasa niyan ay sinadya para sa mga taong may mataas at pinong panlasa. Ngunit naiintindihan ko kung hindi sanay ang dila ninyo sa mga ganyang kalidad ng sangkap at nakasanayan nyo lamang ay ang mang-agaw ng mga bagay na madaling makuha, maaari ko kayong ipaghanda ng mas simpleng pagkain na akma sa inyong mababang pamantayan. Ang mga mukha ng mga panauhin ay napalitan ng pilit na pagpipigil ng ngiti. Ang makinis na pisngi ni Vanessa ay biglang namula sa matinding hiya. Hindi makahanap ng salitang isasagot habang pasimpleng iniiwas ang kanyang paningin. Nang matapos ang maikling komosyon at bumalik si Clara sa pasilyo patungo sa kusina, isang mabigat na kamay ang biglang humablot sa kanyang braso at marahas siyang hinila papasok sa isang madilim at walang sikat na bahagi ng koridor. Ang malakas na pagkakahawak ay nag-iwan ng hapdis sa kanyang balat. Pag-angat niya ng tingin, bumungad ang mukha ni Rafael. Wala na ang galit sa mga mata ng lalaki. Sa halip, pinalitan nito ng isang malambot at nagmamakaawang anyo na ginamit niya ng maraming beses upang manipulahin ang damdamin ni Clara noong sila ay nagsasama pa. Clara, what are you doing? Bakit mo ginagawa to? Malumanay na tanong ni Rafael, pilit na inilalapit ang kanyang mukha. Are you doing this to get my attention? Look, I know you're hurting. May pinagsamahan pa rin tayo, Clara. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko sa'yo. I can give you a comfortable life. Huwag mo lang ipahiya ang sarili mo at ang kumpanya ko rito. Bumalik ka na lang sa tahimik na buhay. Aalagaan pa rin kita. Pilit na pinakalma ni Clara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang init ng hininga ni Rafael na amoy mamahaling alak ay humampas sa kanyang mukha. Noong nakaraan, ang amoy na ito ay sapat na upang pakalmahin siya at maniwala sa mga pangako nito. Ngunit ngayon, wala siyang ibang naamoy, kundi ang umaalingasaw na baho ng pagkamakasarili at nabulok na mga kasinungalingan. Tinitigan ni Clara ang mga mata ng lalaking minsan niyang sinamba. Umangat ang kanyang kanang kamay. Akala ni Rafael ay yayakapin siya nito, pabalik, kaya't bahagya itong mangumiti, ngunit sa halip, dahan-dahang pinagpagan ni Clara ang isang hindi nakikitang alikabok sa balikat ng makinis nitong sweet. Huwag mong masyadong taasan ang tingin mo sa sarili mo, Rafael. Malamig na bulong ni Clara. Ang mga salita ay tumatagos na parang patalim sa katahimikan ng pasilyo. Hindi umiikot ang mundo ko para kunin ang atensyon ng isang lalaking walang bayag para panindigan ang sarili niyang pamilya. Itong suot mo, napakaganda. Pero kahit anong ganda ng balot, amoy bulok pa rin ang nasa loob. Huwag mo na akong hawakan kahit kailan. Tumalikod si Clara at lumakad palayo ng walang lingo-lingo. Iniwan si Rafael na nakatayo na tila napako sa sahig, tinupok ng sarili nitong kahihiyan. Hindi nila alam na sa mas madilim na bahagi ng sulok na yon, isang figura ang tahimik na nagmamasid. Ang maliit at pulang ilaw mula sa screen ng isang telepono ay patuloy na kumukurap, lihim na inire-record ang buong pag-uusap na magiging susi sa susunod na mga kabanata ng kanilang pagkasira. Nang matapos ang gabi, umuwi si Clara sa kanyang maliit na inuupahang kwarto na may dalang matinding pagod ngunit may magaan na dibdib.
Subalit ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang naglaho nang buksan niya ang pintuan. Isang malakas na ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang maliit at iningatang kahoy na kahon kung saan nakatago ang mga unang damit at kagamitan ng kanyang anak ay nakakalat na sa sahig. Dali-dali siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga nagulong alaala. Ang kanyang puso ay tila hiniwa nang makita niya ang nag-iisang litrato nilang mag-ina. Ang litrato ay sadyang pinunit sa gitna. Ganap na pinaghihiwalay ang kanyang mukha sa nakangiting mukha ng bata. Sa ibabaw ng napunit na imahe, isang maliit na piraso ng papel ang nakatusok sa sahig gamit ang isang mahabang karayom. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa papel, ang malamig na takot ay mabilis na kinain ng isang nag-aapoy na galit. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na singaw ng tsaa ay pumuno sa maliit na sulok ng isang lumang kapihan, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan. Sa tapat ni Clara ay nakaupo ang isang lalaking tila kasing tanda na ng panahon, si Don Carlos. Ang dating matikas at makapangyarihang haligi ng pamilya Mendoza ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga balat ay lundo na sa bigat ng lihim na kanyang dinadala at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa babaeng minsan niyang itinuring na parang sariling anak, ngunit hinayaan niyang mapahamak sa gitna ng sariling pamilya. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang salitang maaaring sabihin. "I'm so sorry, Clara." Ang boses ni Don Carlos ay basag, parang isang tuyong dahon na madaling madurog sa isang piga. "I was a coward. Hinayaan ko si Rafael na kontrolin ng lahat dahil akala ko para iyon sa ikabubuti ng pangalan natin. But I was wrong. He is becoming a monster and I can't look at myself in the mirror anymore." Dahan-dahang itinaas ni Don Carlos ang kanyang porselanang tasa, ngunit ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig. Ang dulo ng tasa ay paulit-ulit na humahampas sa platito nito, na nagpapakita ng labis na takot at pagsisisi. Sa gitna ng panginginig, ang mainit na tsa ay dahan-dahang umapaw at tumulo sa kanyang kulubot na balat. Pinanood ni Clara ang mausok na likido habang binabasa nito ang kamay ng matanda, ngunit hindi man lang kumurap si Don Carlos. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso sa kanyang balat dahil ang kirot ng kanyang budhi ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. "He's laundering money, Clara," bulong ng matanda. Lalong ibinaba ang boses habang ang kanyang mga mata ay malikot na tumitingin sa paligid. Yung bagong proyekto niya, it's just a front. Ninakaw niya ang mga dokumento mo noon at pinalitaw na ikaw ang nag-authorize ng paglilipat ng assets sa pangalan ni Vanessa. I have the files. I saved them in a small drive bago niya patuluyang mabura ang lahat. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa puso ni Clara. Hindi lamang siya pinagtaksilan sa pag-ibig, kundi sistematiko rin siyang ninakawan ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan. Ang katotohanan ay narito na. "Bakit ngayon niyo lang sinasabi ito, Papa?" Tanong ni Clara. Ang pagtawag niya ng Papa ay may bahid ng pait at pangungulila. "You let them take my daughter. You let them treat me like garbage. I know, and I will regret that until my last breath." Sagot ni Don Carlos habang inilalapag ang drive sa ibabaw ng lamesa. "Take this. Contact Attorney Viviana Cortez. She is the only one I trust to handle this against my son's lawyers. Please, Clara, iligtas mo ang apo ko sa mundong kinabibilangan ni Rafael." Nang lisanin ni Clara ang kapihan, ang drive ay mahigpit niyang ikinuyom sa kanyang palad. Agad niyang tinawagan si Attorney Viviana, isang babaeng kilala sa kanyang bakal na paninindigan para sa mga karapatan ng kababaihan. Sa bawat salitang binitawan ni Clara sa telepono, nararamdaman niya ang pagbuo ng isang bagyo na wawasak sa tore ng mga Mendoza. Subalit sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mamahaling gamit, ang bawat salita ng kanilang pagtatagpo
ay naririnig. Si Vanessa ay nakaupo sa harap ng isang monitor. Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa gilid ng mesa habang nakikinig sa lihim na usapan ng magbiyanan. Isang nakakakilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha ni Vanessa ang kanyang sariling telepono at may mabilis na tinawagan. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon at punong-puno ng masamang balak. Don Carlos is becoming a problem. Seryosong sabi ni Vanessa sa kabilang linya. Make sure he doesn't reach the court. Accidents happen every day, right? Gawin niyo na ang dapat gawin bago pa mahuli ang lahat. Habang ibinababa ni Vanessa ang telepono, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpadpad ng mga itim na ulap sa langit. Tila nagbabadya ng isang madugong gabi. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang katapangan ni Clara upang harapin ang panganib na naghihintay sa bawat hakbang niya patungo sa katarungan? Ang amoy ng gamot at ang nakakabulag na puting liwanag ng ospital ay tila sumasakal kay Clara habang mabilis siyang naglalakad sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng bilis ng mga pangyayari. Pagkatapos lamang ng kanilang pagtatagpo ni Don Carlos, isang balita ang yumanig sa kanyang mundo. Ang matanda ay natagpo ang walang malay sa ibaba ng hagdan ng mansyon. Isang aksidente, ayon sa mga Mendoza. Ngunit para kay Clara, ito ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Huminto siya sa tapat ng isang malaking salamin na naghihiwalay sa pasilyo at sa silid kung saan nakahiga ang matanda na balot ng mga tubo at aparato. Ngunit ang kanyang atensyon ay agad na naagaw ng isang eksenang sadyang inihanda para sa mga mata ng publiko. Sa gitna ng silid, nakaupo si Vanessa, suot ang isang simpleng puting damit na nagpapamukha sa kanyang isang anghel ng pag-asa. Sa kanyang tabi ay ang anak ni Clara, si Sofia. Ang makitang hawak ng ibang babae ang kanyang anak ay tila 1,000 kutsilyo na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Clara. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng bata, ang paraan ng pagpisil ni Sofia sa sarili nitong mga daliri, at ang panginginig ng maliliit nitong balikat. Lumapit ang mga mamamahayag. Ang mga ilaw mula sa kanilang mga kamera ay paulit-ulit na kumukurap. Kinukunan ang bawat sandali ng huwad na pag-aaruga ni Vanessa. Don't worry, sweetheart. Mommy Vanessa is here. We will take care of Grandpa together. Malambing na wika ni Vanessa habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, nakikita ni Clara ang katotohanan. Ang bawat haplos ni Vanessa ay tila pagmamarka ng teritoryo. Isang babala na hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan ni Clara. Nang umalis ang mga mamamahayag at naiwan ang katahimikan sa silid, dahan-dahang yumuko si Vanessa patungo sa tainga ng bata. Hindi napansin ng babae na si Clara ay nakatayo sa isang madilim na sulok sa labas. Hawak ang kanyang telepono na nakatutok sa siwang ng pinto. Bahagyang naramdaman ni Clara ang pagpindot ng kanyang daliri sa malamig na screen upang simulan ang pagre-record. Listen to me, you little brat. Ang boses ni Vanessa ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Wala na ang tamis na ipinakita niya kanina. If you ever mention your mother's name again, or if you tell them what you saw on the stairs, I will make sure you never see that woman again. Do you understand? Your mother abandoned you because you're a burden. I'm the only one you have now. Ang bawat salitang binitawan ni Vanessa ay nagdulot ng isang marahas na panginginig sa buong pagkatao ni Clara. Gusto niyang sumugod sa loob. Gusto niyang sakalin ng babaeng yon hanggang sa mawalan ito ng hininga. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Pilit na tinitiis ang hapdi upang manatiling tahimik. Ang ebidensyang ito, ang kanyang magiging sandata. Dahan-dahang lumapit ang bata sa salamin. Tila nararamdaman ang presensya ng kanyang tunay na ina. Itinaas ni Sofia ang kanyang maliit na kamay at idinikit ito sa malamig na ibabaw ng salamin.
Mula sa kabilang panig, itinaas din ni Clara ang kanyang nanginginig na palad at itinapat ito sa kinaroroonan ng kamay ng kanyang anak. Ang lamig ng salamin ay tila naging tulay ng kanilang mga damdamin. Sa sandaling iyon, walang tunog, walang salita, tanging ang malalim at masakit na pangako sa mga mata ni Clara. Hindi ko hahayaang saktan kanila ng matagal, anak. Malapit na tayong magkasama, bumalik si Vanessa sa tabi ng bata, dahilan upang mabilis na umurong si Clara sa dilim. Habang naglalakad siya palayo sa silid, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa. Ang USB drive na ibinigay ni Don Carlos ay tila nag-aapoy sa init. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang orihinal na mga dokumento bago pa ito mahanap ni Rafael. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Attorney Viviana. Ang boses ng abogada ay puno ng pagmamadali at kaba. "Clara, nasaan ka? We have a problem. Ang mga tauhan ni Rafael ay papunta na sa bahay mo. I think they realize what Don Carlos gave you. You need to hide that drive now." Napatigil si Clara sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa matinding kaba. Kung makuha nila ang drive, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Saan niya itatago ang nag-iisang alas na magpapabagsak sa mga Mendoza? Sa isang mundong tila bawat sulok ay may matang nakabantay sa kanya, ang marangyang mansyon ng mga Mendoza ay balot sa isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang mismong mga pader ay humihinga ng may kasamang bigat. Sa loob ng silid-aklatan, ang amoy ng mamahaling alak at usok ng sigarilyo ay naging kasing talim ng palitan ng mga salita sa pagitan ni Rafael at Vanessa. Ang dating matatamis na bulong ay napalitan ng mga sigaw na puno ng paninisi at pagkamuhi. Ang mga proyekto ni Rafael sa real estate ay isa-isang bumabagsak dahil sa mga hakbang na ginagawa ni Gabriel sa likod ng mga eksena, at ang kakulangan ng pondo ay unti-unting lumalabas sa kanilang mga record. "Rafael, stop it! Hindi ko kasalanan kung bakit umatras ang mga investors mo." Ang tinig ni Vanessa ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na ngayon lamang niya naramdaman mula sa lalaking inakala niyang kanyang magiging kaligtasan. "You were supposed to handle the PR, Vanessa. Akala ko ba matalino ka? Pero puro ka lang gastos." Singal ni Rafael habang marahas na inihahagis ang isang kristal na baso sa kabilang dako ng silid. Ang baso ay tumama sa matigas na marmol na sahig at nagkawatak-watak sa libu-libong piraso na kumikinang na parang mga mapait na luha. "Pabigat ka lang pala." Katulad ni Clara, ang pagbanggit sa pangalan ni Clara ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Vanessa. Dahan-dahang lumapit ang babae sa malaking salamin na may gintong ukit sa gilid. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang balat ay tila nawala ng sigla at ang mga mamahaling alahas na nakasabit sa kanyang leeg ay tila nagiging mabibigat na kadena na sumasakal sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya sa salamin, hindi ang isang reyna, kundi ang anino ng babaeng dati niyang pinagtatawanan. Napagtanto niya na para kay Rafael, siya ay isa lamang kasangkapan na madaling palitan kapag wala ng pakinabang. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, si Clara ay nasa opisina ni Attorney Viviana Cortez. Ang silid ay puno ng amoy ng bagong limag na papel at matapang na kape. Sa harap nila ay nakalatag ang lahat ng mga ebidensyang nakalap mula sa USB drive ni Don Carlos at ang mga video recording mula sa ospital. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ni Rafael ay maayos na nailatag sa isang legal na dokumento na magsisilbing hatol sa kanyang kasamaan. "We have everything, Clara." Seryosong wika ni Viviana habang inaayos ang kanyang salamin. "The fraud, the money laundering, and the evidence of emotional abuse for the custody case. Bukas, isisilbi na natin ang mga papeles na ito. Handa ka na ba?" Huminga ng malalim si Clara. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri
Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay ang panginginig ng isang taong matagal na nagtiis at ngayon ay handa nang kumawala. Handa na ako, Viviana. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Sofia. Kinabukasan, isang marangyang pagtitipon ang idinadaos sa hardin ng mga Mendoza para sa kaarawan ni Rafael. Ang lugar ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at ang tunog ng tawanan ng mga elitista ay pumupuno sa hangin. Ngunit ang katuwaan ay biglang natigil nang pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme kasama ang isang tauhan ng korte. Isang puting sobre ang inabot sa gitna ng maraming tao, direkta sa nanginginig na kamay ni Rafael. Habang binabasa ng lalaki ang bawat salitang nakasulat doon, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas upang pasanin ang kanyang sariling katawan. Sa kabilang dako ng hardin, nakatayo si Clara, payapa at marangal, habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang tanong na lamang ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang sugatang leon bago ito tuluyang sumuko sa katarungan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng restauran ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Clara habang inaayos niya ang mga huling kagamitan bago ang pagsasara. Ang amoy ng sariwang basil at bawang ay nananatiling nakalutang sa hangin, isang halimuyak ng tagumpay na binuo niya mula sa abo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marahas na naglaho nang ang pinto ng kanyang restauran ay malakas na bumalandra sa pader, dahilan upang ang mga nakasabit na palamuting kristal ay mag-umpisang gumaralgal sa hangin. Humakbang sa loob si Rafael. Wala na ang makinis at maayos na lalaking kilala ng lipunan. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang buhok ay nagulo na ng hangin at ulan, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng desperasyon. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang upuang kahoy na mabilis niyang itinulak, dahilan upang ang mga paa nito ay gumuhit ng marahas sa makinis na sahig bago ito tuluyang tumumba. "You think you've won, Clara?" Ang tinig ni Rafael ay parang isang sugatang hayop, nanginginig sa poot habang mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ng kanyang dating asawa. "Inakala mo ba, nahahayaan lang kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? You're just a cook, isang hamak na tagapagluto na pinulot ko sa putikan." Tiningnan lamang siya ni Clara. Ang panginginig na dati ay nararamdaman niya sa tuwing nagagalit si Rafael ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Hindi siya umurong. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang pamunas at tinitigan ng lalaking minsan niyang inalay ang buong buhay. "Look at you, Rafael." Mahinahon at puno ng pait na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig. "Sino ang kaawa-awa ngayon? Naaalala mo ba noong pinalayas mo ako sa mansyon? Sabi mo, wala akong lugar sa pathetic life mo. Sabi mo, basura lang ang maiaalok ko sa anak ko. Ngunit tingnan mo ang paligid mo. Itong basurang tinatawag mo, ang siyang unt-unting tumitibag sa kaharian mong gawa sa kasinungalingan." Lalong nag-alab ang galit ni Rafael. Kumuha siya ng isang sigarilyo at mabilis itong sinilaban. Ang usok ay pilit na bumabalot sa kanila habang marahas niyang ibinuga ang hangin sa mukha ni Clara. Pagkatapos, sinadya niyang itapon ang nagbabagang dulo nito sa ibabaw ng kanyang bagong alpombra. Pilit na dinudurog ang kanyang sapatos sa ibabaw nito upang sunugin ang tela. "I can destroy this place in one night, Clara. Huwag mong kakalimutan kung sino ang may hawak ng kapangyarihan dito," banta ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang kamay ay umangat, tila ba may balak na manakit. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, dahan-dahang itinaas ni Clara ang isang baso ng tubig na puno ng yelo na nasa ibabaw ng counter. Sa isang mabilis, ngunit kontroladong galaw, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito nang diretso sa makintab
at mamahaling sapatos ni Rafael, sapat na upang tuluyang mapatay ang nagbabagang sigarilyo at mabasa ang medyas ng lalaki. Ang kapangyarihan mo ay kasing babaw lang ng sapatos na suot mo, Rafael. Basang-basa na at hindi na kayang maglakad ng matuwid. Malamig na bulong ni Clara. Isang matikas na figura ang lumabas mula sa anino ng opisina. Humakbang si Gabriel Santiago patungo sa gitna, hawak ang isang legal na dokumento na may opisyal na selyo ng kapulisan. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag, nagbibigay ng proteksyon at kapanatagan sa kinaroroonan ni Clara. Restraining Order, Rafael. Maikli at makapangyarihang saad ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nagpupuyos na mukha ng kaaway. Isang hakbang pa, at hindi lang ang kumpanya mo ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong sa likod ng rehas ka matutulog ngayong gabi. Napaurong si Rafael. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba habang tinitingnan ang dalawang taong nasa harap niya. Alam niyang talo siya sa gabing ito, ngunit bago siya tumalikod, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Enjoy your little victory, Clara. Pero baka nakakalimutan mo ang nanay ko? Banta ni Rafael habang paalis ng restaurant. Inutusan na ni Doña Marisa ang mga abogado namin. Bukas na bukas din, isasampa namin ang petisyon upang ideklara kang may sakit sa isip. We will prove that you are an unfit mother. Sofia will never be yours dahil sa mata ng batas, baliw ka. Naiwan si Clara sa gitna ng katahimikan ng restaurant. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, hindi dahil sa takot kay Rafael, kundi dahil sa tindi ng kamandag ng kanyang dating biyenan. Sapat na kaya ang kanyang lakas upang labanan ng isang pamilyang handang sunugin pati ang katotohanan para lamang manalo. Ang loob ng silid ng hukuman ay balot ng isang kakaibang lamig, hindi lamang dahil sa buga ng hanging galing sa mga aircon, kundi dahil sa bigat ng katarungang nakabitin sa bawat sulok nito. Ang amoy ng lumang papel at selyadong mga dokumento ay humahalo sa amoy ng kaba at pag-asa. Nakaupo si Clara sa tabi ni Attorney Viviana Cortez. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa harapan. Sa kabilang dako, si Rafael ay hindi mapakali. Pilit na inaayos ang kanyang mamahaling relo habang si Vanessa ay nakaupo ng tuwid, suot ang isang itim na belo na tila ba siya ay nagdadalamhati. Isang huwad na pagpapakita ng kababaang loob. Nagsimula ang pagdinig sa marahas na atake ng abogado ni Rafael. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila matutulis, na tinik na naglalayong sugatan ang dangal ni Clara. Inilarawan nila si Clara bilang isang babaeng hindi matatag ang isipan, isang ina na mas piniling magtinda sa kalsada kaysa manatili sa isang marangyang tahanan, at isang taong walang kakayahang pinansyal upang palakihin ang isang bata sa antas na kinagisnan nito. Your Honor, ang kliyente ko ay isang respetadong negosyante. Pagmamalaki ng abogado ni Rafael habang itinuturo ang kanyang kliyente. Si Clara Mendoza ay sadyang umalis sa kanilang tahanan upang magbulakbol sa kung ano-anong negosyong kalsada. She is mentally unstable and unfit for a child of Sofia's stature. Naramdaman ni Clara ang pagkirot ng kanyang dibdib. Ang bawat kasinungalingan ay tila isang mariing piga sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumigaw o lumuha, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Naalala niya ang amoy ng gatas sa leeg ni Sofia, ang maliliit na daliri ng anak na humahawak sa kanyang palad. Iyon ang kanyang mitsa, ang kanyang dahilan upang manatiling matibay sa gitna ng bagyo. Tumayo si Attorney Viviana. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng hindi marunong sumuko. Your Honor, sapat na ang mga kwentong gawa-gawa lamang. Nais naming iharap sa hukuman ang mga ebidensyang magpapatunay kung sino ang tunay na unfit at kung sino ang tunay na magnanakaw ng kaligayahan.
Isang malaking projector screen ang dahan-dahang bumaba mula sa kisame. Ang puting tela nito ay tila isang tabing na magbubukas sa katotohanan. Isang bidyo ang nagsimulang maglaro. Hindi ito isang bidyo ng katuwaan, kundi ang maputla at hirap na mukha ni Don Carlos mula sa kanyang higaan sa ospital. Sa gitna ng katahimikan ng korte, ang boses ng matanda ay narinig ng lahat. Bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi at katarungan. Ang anak ko, si Rafael. Siya ang nag-utos na ilipat ang lahat ng assets ni Clara sa pangalan ni Vanessa nang walang pahintulot. Ang nangangatal na boses ni Don Carlos ay umaling-awngaw sa buong silid. At ang aksidenteng nangyari sa akin, hindi iyon aksidente. I saw Vanessa. I saw how she looked at me bago ako mahulog sa hagdan. Isang malakas na pagbulong ang namayani sa mga nakikinig sa loob ng hukuman. Ang mukha ni Rafael ay biglang nawalan ng kulay. Ang malalaking butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang pisngi at nag-iiwan ng mantsa sa malinis na kwelyo ng kanyang mamahaling puting barong. Ang kanyang sikat at makinis na anyo ay unt-unting nadudurog sa harap ng lahat. Pinalitan ng isang anyo ng purong takot. Hindi pa natatapos doon ang dagok para sa mga Mendoza. Inilabas ni Viviana ang mga recording ng pagbabanta ni Vanessa kay Sofia sa ospital. Ang mga salitang, "You are a burden at you will never see that woman again," ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa konsensya ng mga nakikinig. Si Vanessa ay napayuko. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang belo. Ngunit ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Isang senyales ng pagguho ng kanyang sariling laro. Iniharap din ang mga record ng mga kahina-hinalang transaksyon sa bangko na nag-uugnay kay Rafael sa paglilinis ng maruming pera sa kanyang mga proyekto sa real estate. Ang bawat numero at petsa ay tila mga rehas na dahan-dahang sumasara sa paligid ng kanyang kalayaan. Ang mabigat na kahoy na martilyo ng hukom ay bumagsak sa ibabaw ng lamesa, isang tunog na nagpahinto sa lahat ng bulong-bulungan at nagtakda ng isang pansamantalang katahimikan. Tumingin ang hukom ng diretso kay Rafael at pagkatapos ay kay Vanessa, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita, ang hukumang ito ay naglalabas ng pansamantalang utos upang ilipat ang buong kustody ni Sofia sa kanyang ina, si Clara Mendoza. Deklara ng hukom. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Bukod dito, ang mga ebidensya ng fraud at money laundering ay agad na isasangguni sa kinauukulan para sa isang hiwalay na kriminal na investigasyon laban kay Rafael Mendoza at Vanessa de Leon. Naramdaman ni Clara ang pagkawala ng tinik sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumuwag at ang unang patak ng luha ng katuwaan ay bumasa sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Vanessa, sa gitna ng kanyang pagkataranta, ay biglang tumayo sa buk ng mga saksi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Rafael, isang tingin ng isang kaalyadong handa nang manaksak sa likod upang iligtas ang sarili. "Your Honor, I want to speak." Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at puot. "Hindi ko ito ginawang mag-isa. Si Rafael ang utak ng lahat. He threatened me too. I have the records of his orders." Napatitig si Rafael sa kanyang kinakasama. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa gulat at hindi paniniwala. Ang pagtataksil na kanyang ginawa kay Clara ay ngayon ay bumabalik sa kanya mula sa babaeng inakala niyang tapat sa kanyang kasamaan. Habang ang dalawang magnanakaw ay nag-uumpisang magsisihan at mag-away sa gitna ng hukuman, isang malalim na katahimikan ang namayani sa panig ni Clara. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay nakatingin sa kanya ng may buong paggalang at ningning sa mga mata.
Isang tingin na nagsasabing, ang gabi ng pagdurusa ay tapos na. Ngunit habang tinitingnan ni Clara ang nagwawalang si Vanessa, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkakulong ng mga ito upang mabura ang 10 taon ng kanyang pait? O mayroon pa bang huling alas ang pamilya Mendoza na hindi pa nailalabas? Ang loob ng hukuman ay naging saksi sa isang marahas na pagbabaligtad ng kapalaran na tila isang masamang panaginip para sa mga Mendoza. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Vanessa ay nagsilbing mga pako na tumatapos sa kabaong ng karera at dangal ni Rafael. Sa bawat pagpapakita niya ng mga mensahe at lihim na rekord ng usapan, ang bawat hibla ng kapangyarihan ni Rafael ay unting nalalagas, na nag-iiwan sa kanya na hubad at mahina sa harap ng batas. He forced me to do it. Siya ang nag-isip ng lahat ng paraan para nakawin ang mga pirma ni Clara. Ang sigaw ni Vanessa ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumapailan lang sa buong silid, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mabulok sa bilangguan. Napaupo si Rafael sa kanyang silya. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging tuwid, ay ngayon ay nakayuko na sa bigat ng kahihiyan. Ang kanyang mamahaling barong ay basang-basas na ng pawis, at ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila mga latay na humahampas sa kanyang balat. Wala na ang Thai billionaire na tinitingala ng lipunan. Ang natira na lamang ay isang lalaking napatunayang manloloko sa harap ng sarili niyang pamilya at ng buong bansa. Nang pormal na ibaba ng hukom ang hatol, ang tunog ng mabigat na martilyo na tumatama sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang mga pangarap. Arestado sina Rafael at Vanessa para sa kasong lalong malalim na money laundering at fraud. Bukod pa sa pagtatangka sa buhay ni Don Carlos, ang lahat ng kanilang ari-arian ay ipinag-utos na i-freeze ng korte, at ang custody ni Sofia ay tuluyan ng ibinigay kay Clara nang walang anumang pasubali. Habang inaalalayan ng mga pulis si Rafael palabas ng silid, ang bakal ng mga posas ay humigpit sa kanyang mga pulso, isang malamig na sensasyon na hudyat ng kanyang bagong tahanan sa likod ng rehas. Sa labas ng pintuan ng hukuman, naghihintay si Doña Marisa, ang matandang babae na dati ay puno ng yabang at suot ang pinakamamahal na alahas, ay ngayon ay mukhang lupaypay. Nang makita niya ang kanyang anak na may posas, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Dahan-dahang lumuhod si Doña Marisa sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mamahaling bag na gawa sa balat ng hayop ay bumukas, at ang mga laman nito, mga credit cards na wala ng silbi, mga listahan ng utang na hindi na mababayaran, at mga gamot sa high blood ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa semento, ngunit wala nang sino mang lumapit upang tulungan siya. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking yaman ay naglaho na parang bula. Naglakad si Clara palabas ng hukuman. Hawak ang kamay ni Sofia na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng kanyang dating biyenan at ni Rafael. Tiningnan niya sila ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang paningin, wala ring pagnanais na manakit. Ang tanging makikita sa mga mata ni Clara ay isang malalim at malamig na awa. Isang awa na mas masakit pa kaysa sa anumang mura o sampal, dahil ipinapamukha nito sa kanila kung gaano sila naging maliit at kawawa sa kabila ng lahat ng kanilang tinamasang karangyaan. Ilang taon ninyong pilit na tinanggal ang boses ko, Rafael. Doña Marisa, inakala ninyo na sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan, mapapatay ninyo ang pagkatao ko? Mahinahon at malinaw na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ngunit tingnan ninyo, nandito pa rin ako, at ang lahat ng ninakaw ninyo, hindi ninyo madadala sa lugar na pupuntahan ninyo ngayon. Pagsisihan ninyo ang bawat luhang pinaluhan ninyo sa amin. Tinalikuran sila ni Clara at hindi na muling lumingon.
Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng init ng araw na sumisilip mula sa mga ulap sa labas ng gusali. Sa di kalayuan, nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Nang makita niya si Clara at ang bata, isang matamis at tapat na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya lumapit upang maging bayani, kundi upang maging isang saksi sa muling pagsilang ng isang babaeng nahanap ang sariling lakas sa gitna ng pagkawasak. Sumakay si Clara sa sasakyan, kasama ang kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang nakasandal sa kanyang balikat. Ang amoy ng sariwang hangin at ang init ng balat ni Sofia ang nagpabatid sa kanya na sa wakas, tapos na ang laban. Ang mundo ng mga Mendoza ay gumuho na at mula sa mga abo nito, isang bagong buhay ang handa ng itayo ni Clara. Isang buhay na puno ng pag-ibig, katarungan at tunay na kapayapaan. 2 taon ang lumipas at ang bawat bintana ng restaurant na may pangalang Luz de Clara ay naglalabas ng isang mainit at ginintuang liwanag sa gitna ng malamig na gabi. Ang amoy ng sariwang tinapay, banilya at mabangong kape ay tila isang yakap na sumasalubong sa sino mang papasok sa pintuan. Hindi lamang ito isang lugar ng masasarap na pagkain. Ito ay naging silungan ng mga kababaihang minsan ding nadurog ang mga pakpak, mga inang tinalikuran ng pagkakataon. Ngunit binigyan ni Clara ng bagong buhay at dignidad sa loob ng kanyang kusina. Nakasuot si Clara ng kanyang malinis na puting uniforme. Ang kanyang mga galaw ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Pinagmasdan niya ang isa sa kanyang mga bagong empleyado, isang batang ina na nanginginig pa ang mga kamay habang nag-ayos ng plato. Nilapitan niya ito at dahan-dahang ipinatong ang kanyang palad sa balikat ng babae. "Take your time. You're doing great," malambing na wika ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na pag-unawa. "Huwag kang matakot magkamali. Dito, ang bawat sugat ay bahagi ng iyong galing. Magiging okay ka rin, I promise." Isang matikas na lalaki ang pumasok mula sa likurang bahagi ng restaurant. Si Gabriel ay hindi nagbago. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga habang nakatingin kay Clara. Hindi siya lumapit upang mag-utos o magpakitang gilas, kundi upang iabot ang isang tasa ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla para sa babaeng matagal nang nag-aalaga sa panlasa ng iba. "The guests are happy, Clara, pero mas happy ako na makitang nakangiti ka na nang ganito," bulong ni Gabriel habang ang kanilang mga balat ay bahagyang nagdait sa pag-abot ng tasa. Isang banayad na kuryente ng kilig ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Isang damdaming hindi nakabase sa pangangailangan, kundi sa isang malalim at tapat na koneksyon. "Salamat, Gabriel, for everything. For believing in me when I couldn't even look at myself in the mirror," sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay may himig ng isang awit na natapos na sa malungkot na nota at ngayon ay nagsisimula sa isang masayang melodiya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang makipot at madilim na eskinita na malayo sa kinang ng tagumpay, isang lalaking may maruming kasuotan at tila ilang linggo nang hindi nakakakita ng maayos na paliguan ang lalong nagpaubaya sa lamig ng ulan. Si Rafael ay naglalakad ng luyloy ang mga balikat. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hiningang amoy alak at penitensya. Huminto siya sa tapat ng isang basurahan kung saan nakalatag ang isang basang pahayagan. Sa gitna ng pahina, nakapaskil ang larawan ni Clara, maningning, matagumpay, at kinikilala bilang Woman of the Year sa mundo ng negosyo. Tinitigan ni Rafael ang larawan ng asawang dati niyang itinuring na basura. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng milyon-milyong halaga ng kontrata, ay ngayon ay nanginginig sa gutom at panghihinayang. Wala na ang mansyon, wala na ang mga mamahaling sasakyan, at si Vanessa ay nananatiling nasa loob ng malamig na rehas, tuluyang kinain ang sarili nitong kamandag.
Ang bawat sentimong ninakaw nila ay naglaho na parang usok. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mundong dati niyang hinahamak. Umuwi si Clara sa kanyang bagong tahanan, isang bahay na puno ng mga halaman at sikat ng araw. Doon, tumatakbo patungo sa kanya ang isang batang babae na may malulusog na pisngi at mga matang puno ng katuwaan. "Mommy, I made a drawing for you." Masayang sigaw ni Sofia habang ipinapakita ang isang papel na may kulay ng bahaghari. Yumuko si Clara at binuhat ang kanyang anak. Inamoy niya ang bango ng buhok ng bata, ang amoy ng inosenteng pagmamahal na siyang naging tanging sandigan niya sa gitna ng digmaan. Wala ng takot, wala ng hiya, at wala ng pait. Sa bawat tibok ng puso ni Clara, nararamdaman niya ang ganap na paghilom. Ang kwento ni Clara ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang sarili na minsang pinaniwalang wala itong halaga. Sa huling sulyap niya sa kalangitan, bago ipikit ang kanyang mga mata, isang pasasalamat ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng hukuman, kundi sa bawat araw na pinipili niyang maging malaya, malakas, at tunay na masaya.